Ano po bang mas mahirap? Ang gumawa ng exhibit booth na to o yung iwan ka ng mahal mo? Siyempre, iwan ka ng mahal mo. Bakit po? Manghihina ka wag hiliw ka ng mahal mo Hindi ka makapagtrabaho na maayos. Hi everyone, Mark here and welcome to Binyu TV, your access to extraordinary designs and setups for exhibit booths, events, and trade shows. Nandito tayo ngayon sa isang Ingress setup para sa isang nalalapit na event. And today, we're actually showing you the exhibit booths that we're currently setting up. Tara sa loob! Wow! Sir MJ, Mark po, yan. Grabe sir, tinitignan ko pa lang to, kakaiba siya. Ano po ba tong booth na to at para saan to? Sir, this is a helmet booth. Isa siyang malaking helmet na paglalagyan nila ng mga display nila ng mga helmet. Helmets pala to. So isang higanting helmet para sa mga helmets, di ba? Yes sir. Actually sir, itong booth na to, itinayo namin siya in less than 10 hours lang. Ang bilis, grabe. At matatapos rin po ito in just a few hours, tama Yes, po ba? in a few hours tapos na po yan. Actually, nasa finishing state na po kami. Ilang oras lang pwede nang maglagay yung kliyente ng mga product nila dyan. I'm sure Sir MJ, hindi lang ito yung booth na ginagawa ninyo ngayon. Busy kayo. Tell me more about the other booths that you have here. Actually, itong ginagawa sa harap natin, amin din to. It is a two-story booth naman siya. Tara, puntahan natin sir. Check natin. Go. Yan, second floor. Ayan. Sir, napansin ko, meron talaga mga booth na may second floor, no? Para saan po ba to at bakit ito gusto ng ating mga kliyente? Kaya it gives more advantage to them. The more space you have, the more clients you accommodate. And syempre, kapag may second floor ka, mataas yung booth mo. At kapag mas mataas yung booth mo, madali ka makikita ng mga potential client mo. Importante talaga malakas yung dating ng mga booth, no? Yes sir, yes sir. Actually, hindi lang ito yung ginagawa namin. Kami din yung gumagawa nito. Yan. Oh, wow. Actually, meron pa kami dun sa dulo. Taka, puntahan natin. Oh, sige. Meron pa sa dulo, tara puntahan natin. Miss Jerry Lou, nice to meet you. Nandito tayo ngayon sa isa na namang napakagandang booth as well. Sir MJ, Miss Jerry Lou, what is this booth and what is it all about? So, ang difference nito dun sa mga unang pinakita namin kanina, etong booth na to is meron siyang malaking TV or tinatawag namin LED wall. Tulad lang po na sinabi niya, yung sa design natin, para mas maka-attract po sa mga tao, naglalagay tayo lagi ng malaking LED wall. Then, ang kaibahan niya sa ibang booth din, yung kakaibang tires din po na design ng gulong natin. Ayan. So thank you po, no? Tinur nyo kami sa napakaraming booths na ginagawa natin ngayon. I'm sure busy kayo. Pero siguro ibalik natin dun sa basic para rin sa mga nanonood ng Binyu TV, no? Ano po ba pag sinabing ingress? Ano ba yung prosesong ito? Ano po bang ginagawa pag sinabing ingress? Sa events, ito yung pagpasok ng mga gamit or ng mga parts ng booth na isi-set up nyo pa lang. Kailangan meron kang floor plan para makita mo kung saan talaga nakalocate yung booth mo. Thank you, Sir MJ. Miss Jerry Lou, ano po ba ang challenges pag gumagawa ng booth na tulad nito and how do you overcome these challenges? Yung mga challenges kasi during ingress, yung short timeline or yung allotted time na binibigay ni organizer during the booth setup. Isa rin po sa mga challenges namin bilang sales, yung mga on-the-spot na changes ni client na mga additional na padagdag din po sa booth natin. Ayan. So pag nangyayari po yun, kayang-kaya naman po i-accommodate. Yes naman po, kayang-kaya naman po, sir. Galing talaga ng Binyu, di ba? Actually, meron pa akong gustong itanong sa inyo kasi importante rin to para sa mga nanonood, no? Ano po bang mas mahirap? Ang gumawa ng exhibit booth na to o yung iwan ka ng mahal mo? Siyempre, iwan ka ng mahal mo. Bakit po? Manghihina ka wag hiliw ka ng mahal mo Hindi ka makapagtrabaho na maayos. Okay, mahirap magtrabaho kapag iniwan ka ng mahal mo. Miss Jerry Lou, ano pong masasabi niyo doon? Para sa akin din, mas mahirap yung iwan ka ng taong mahal mo. Siyempre, nakasanayan mo na po yun. Nakasama mo pa siya palagi. Yung haba ng panahon na pinagsamahan niyo. There you have it, folks. Love advice, advice about exhibit booth construction from our two project specialists, Mr. MJ and Miss J. Kasama naman natin ngayon si Sir Lance. So, Sir Lance, in your experience po, gaano po ba katagal ang pag-i-ingress setup usually? Depende po yan sa laki ng booth and syempre sa design. Makikita nyo, ano naman siya, 5x16, kaya naman po siya tapusin within a day. Within a day. So parang from a few hours to a day, kayang tumapos ng isang exhibit booth. Yes. Whether it's a minor or a major event, no? Galing. And I was wondering also, how do you ensure that an exhibit booth is both functional and appealing? So yan naman, nasa ano yan nasa pulido ng pagkakagawa. Siyempre sa rin sa design. Kung ano po yung nakikita natin sa drawing, ganun-ganun rin po pag nakita nyo siya sa personal. Ayan. Sir, tanong ko lang sa inyo, ano po bang mas matagal gawin? Yung exhibit booth na tulad nito o yung mag-move on? Siyempre, mas matagal mag-move on.
Kung titignan nyo itong boot, kaya po tabusin ng kalahating araw. Okay. Pero yung move on, medyo matagal. Hindi po natin masabi kung kailan, pero matagal. Now there you have it, folks. Now you know how we at BNU Designs perform ingress and setup, and how everyone on our team is prepared for anything to ensure your success. Join us again next time here on BNU TV.